Ano ang pinaka nakakatakot na nilalang sa Biblia? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Now, pag-usapan po natin yung pinaka nakakatakot sa aking pananaw, no? Sa aking opinion, sa pagbabasa ko ng Bible. Wala nang mas nakakatakot pa rito sa lahat ng nilalang ng Diyos na mababasa natin sa Bible. At yun po yung mga cherubim. Kalimitan po, ang pagkaunawa natin sa mga cherubim, parang mga baby na may pakpak, mga anghel na ang chachabi, ang cute, no? Ang sarap pisilin ng mga pisngi. Yan po yung nakikita natin sa popular culture, sa mga movies, sa mga souvenir shops. Pag makita mo yung mga, parang mga cupido, no? Ng mga cute na mga little babies. Actually, pag binasa mo yung Biblia, yung cherubim or cherubim sa Hebrew, hindi siya parang mga gentle, comforting, mga cute na mga babies. Ang itsura po nito, ferocious, nakakatakot, nakakasindak, yung hihimatayin ka pag nakakita ka ng isang cherubim o cherubim. Pag cherubim po kasi plural. So ano ba yung cherubim? A class of created spiritual beings who among other things guarded the entrance to the Garden of Eden. Nung sila Eva at Adan po pinilayas ng Diyos mula doon sa Hardin ng Eden, meron pong pinakalagusan o pintuan yon na pinabantayan ng Diyos sa mga cherubim. Tapos merong flaming swords na, paikot-ikot doon para siguraduhin na hindi makakabalik yung tao doon sa presensya ng Diyos. Kasi nga, makasalanan sila. Yun po yung kaparusahan, kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Now, yung mga cherubim po, hindi po sila anghel. Minsan sinasabi ko angel, no? Pero technically speaking, hindi sila anghel. Meron silang sariling class, sariling kind. Yung mga angels po, wala silang mga pakpak. Okay, mga anghel, wala silang mga pakpak. And according to the book of Hebrews, baka nga may nakita ka na nakasalamuha ka ng anghel, di mo pa alam. Bakit? Kasi kapag nakipag-ugnayan sila sa tao, katulad natin, yung mga itsura nila. Hindi sila yung mga mensahero sila, pero wala silang mga pakpak. Now, yung mga cherubim, seraphim, at iba't iba pang mga klase ng mga heavenly beings, makikita nyo meron silang mga pakpak. Yung cherubim, according to some descriptions, 4 yung pakpak nila. Yung seraphim, 6 naman yung pakpak nila. Mga parang nag-aapoy na mga beings. Ano pong matututunan natin sa mga cherubims? Bago yan, no, gusto ko lang pakita na sa internet, kahit mag-drawing ka, kahit ano, hindi mo may di-describe talaga kung ano itsura ng cherubim. Pero sinasabi ron, 4 yung mukha nila. 4 yung pakpak. Marahil some kind of like this, no? Medyo similar sa ganito, yung itsura ng mga cherubim. Nung pinagawa ng Diyos si Moses ng Ark of the Covenant, merong 2 cherubim. Marahil hindi ganito yung itsura no? Na ganito yung posture. Tapos dito po winibisikan ng dugo. Once a year yan sa Day of Atonement. Symbolical po yan ang pagdating ng Panginoong Jesucristo at pagkamatay niya doon sa krus. Basically si Jesus Christ yung iaalay dito. Symbolically po. Ganun itinatak sa isipan ng mga Israelita yung itsura ng cherubim at yung darating na Messiah. So by the way, ang tawag po dito ay Ark of the Covenant. Ito po ay sumisimbolo ng Panginoong Jesucristo. So, sa Ezekiel po, makikita nyo naman na ito yung vision ni Ezekiel. Marami po yung passages na yan. Ezekiel chapter 1, chapter 10, chapter 28. Makikita nyo may vision si Ezekiel ng mga cherubim. Magbabasa lang po tayo ng ilan. Sabi dito sa Ezekiel chapter 1. So sabi dito, mula sa gitna nito ay may isang kahawig ng 4 na nilalang na may buhay, the 4 living creatures. Ganito ang kanilang anyo. Sila'y may anyong tao. Bawat isa ay may 4 na muka. At bawat isa sa kanila ay may 4 na pakpak. At ang kanilang mga paa ay tuwid at ang talampakan ng kanilang mga paa ay parang talampakan ng paa ng isang guya. At sila'y kumikinang na parang tansong pinakintab. So, ganun yung description, no? Sila'y may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Sa kanilang 4 na tagiliran. Silang 4 ay may kanilang mga mukha at may kanilang mga pakpak na ganito. Ang kanilang mga pakpak ay magkakadikit, bawat isa sa kanila ay lumalakad ng tuloy-tuloy at hindi lumilingon habang lumalakad.
Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, ang apat ay may mukha ng tao, may mukha ng leon sa kanang tagiliran, may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran, at silang apat ay may mukha ng agila. So parang ni-rumble, no? Parang hindi mo talaga ma-describe. Parang kulang yung salita to describe that being. Kasi nga, heavenly being sila, otherworldly, wala silang katumbas na nilalang dito sa mundo natin. Talagang kakaiba sila. So, basahin niyo po yung mga verses na nilagay ko po rito. Marami po kayong makikita po rito na description. Ezekiel chapter 10. So sabi rito, pagkatapos umalis ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa gitna ng mga kerubin at lumipat sa pintuan ng templo. Ito yung mga panahon na sobra yung grabe talaga yung kasalanan ng bayan ng Diyos, na yung presensya ng Diyos umalis mula doon sa templo. At may kinalaman din po yun sa mga kerubin. Bakit po? Yung mga kerubin po kasi sila yung kumbaga taga-bitbit ng trono ng Diyos. Kaya nung umalis yung presensya ng Diyos, yung mga kerubin yung para bang sa image, sa vision, inangat ng mga kerubin. Sila yung kumbaga taga-alipin ng Diyos na nagbibitbit ng kanyang trono. So siguro yung ibang itsura niyan parang ganito. At meron pang mga gulong na ganito yung itsura na puno ng mga mata. No, meron akong idea paano i-interpret itong mga ito. Actually, maraming mga interpretation, mga theologians patungkol dito. Pero dito makikita nyo kung literal nyo siyang i-interpret, magiging ganito yung itsura niya, no? Inaangat ng mga kerubin yung trono ng Diyos paalis dun sa kanyang bayan. At sabi dito, verse 8, ang bawat kerubin ay parang may mga kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. May nakita akong 4 na gulong sa gilid ng 4 na kerubin. So, yung mga gulong na yan. And then sabi dito, bawat gulong ay pinag-cruise na ang isa ay nasa loob ng isa pang gulong. Ang buong katawan ng kerubin, ang lingkod, ang kamay at ang mga pakpak ay puno ng mga mata at ganun din ang mga gulong. Ang bawat kerubin ay may 4 na mukha ng kerubin, ng tao, ng leon at ng agila. So, napakatindi mga descriptions po yan. Ano bang matututunan natin sa mga kerubin na ito, sa mga cherubims? Plural na yon, cherubim. Pag binasa niyo po yung revelation ng Biblia patungkol sa mga cherubim, hindi po talaga nakatuon sa cherubim eh. It's not about the cherubim. It's all about who God is. Parang ganito po yan. Nung may bumisita po ritong presidente ng Amerika dito sa Pilipinas, talagang antindi ng entourage, yung mga military, sniper, yung PSG, Presidential Security Guard, yung may jet fighter pa, helicopter. Antindi talaga, meron pa, alam ko meron pang mga fleet, mga barko na pandigma. Yun yung entourage ng pinakamakapangyarihang tao dito sa mundo, no? Yung presidente ng Amerika nung bata-bata pa ako dumalaw dito sa Pilipinas. So isipin niyo po yung ganong entourage. Pero this is not about those people eh. This is not about the security guards of the president. It's all about the president. Yung glory ng presidente, yung grandeur, yung majesty ng presidente. Tapos nire-represent ng kanyang mga security, no? Mga sniper niya, ng mga jet fighter niya sa paligid niya. Now, yung Diyos po ganun din. Meron siyang entourage, may mga cherubim. Yun yung mga, sa iba kasing description sa Bible, pinoprotektahan yung sacred space. Yung trono ng Diyos. Sila yung mga utusan, alipin ng Diyos. So, eto mga dakilang mga mighty warriors. Hindi ito mga cute little babies, mga kagilagilalas, nakakasindak na mga nilalang na 4 ang mukha. Isipin niyo po yan. Nire-represent nila yung glory and power and majesty of God. Kaya po, yung cherubim po, may mga 3 po tayo matututunan dyan. Number 1, the cherubim show God's holiness. Yung cherubim po, pinoprotektahan niya yung sacred space, kagaya ng Hardin ng Eden. Yung Hardin ng Eden, sagradong lugar yan, dyan nakikipag-ugnayan ng tao at ang Diyos. Now, dahil nagkasala ang tao, yung mga cherubim yung nagprotekta ng Garden of Eden para hindi makabalik yung tao. So, it shows God's holiness na yung Diyos banal. Walang bahid ng karumihan. Walang pwedeng makalapit sa presensya ng Diyos na marumi, na makasalanan. Hindi pwedeng yung isang tao makasalanan, haharap sa Panginoon. Dadaan ka muna sa cherubim. Kaya nga yung Ark of the Covenant, may cherubim din bantay. Pangalawa po, the cherubim show God's judgment.
Pag binasa niyo po yung mga verses na to, napakarami ko palang nilista rito, no? Meron din po itong may kinalaman sa judgment. At pangatlo po, the cherubim show God's glory. Pagsamahin po natin yung judgment and glory. Now, dito po sa Ezekiel, dahil sumobra na sa kasamaan yung kanyang bayan, umalis yung cherubim, yung trono ng Diyos kasama, at umalis doon sa templo. Anong kapalit po nun? Dahil umalis yung presensya ng Diyos, yung protection ng Diyos na wala rin, yung blessing ng Diyos na wala rin, anong pumalit? Judgment. Kaya nung nawala yung glory ng Diyos doon sa templo, doon sa kanyang bayan, ang natira na lang, paghuhukom, paghahatol, judgment. Kaya po winasak yung templo ng Jerusalem noong mga panahon na yon. So yung mga cherubim po, yung Biblia, kung tutuusin, walang pakialam kung ano yung cherubim eh. Pero yung pinopoint ng cherubim, yung glory ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, kalawalhatian ng Diyos, at kabanalan ng Diyos. Na sila yung humaharang yung mga cherubim para makalapit yung tao mula sa Diyos. Now, dyan din sa cherubim na yan, makikita niyo po yung Ark of the Covenant. Dyan din iwinisik yung dugo ng mga alay once a year. At si Jesus Christ po, yung huling alay. Dito po kasi sa taas ng pakpak na ito, dyan po iniisip ng mga Israelita yung presensya ng Diyos. Kaya po tayo nakakalapit sa presensya ng Diyos because of the blood of the Lord Jesus Christ. Napakaganda po ng Bible eh. It's all about Jesus Christ. Now, pag in-apply po natin ito sa buhay natin, number 1, be set apart because God is holy. Pag sinabi po nating set apart, yung inihiwalay para sa Diyos. Kasi po yung Diyos, tinawag tayo, inihiwalay tayo mula sa mundong makasalanan para maglingkod sa Kanya. Kaya po pag sinabing set apart, hindi ka na pwedeng magpagamit sa kasamaan. Hindi ka na instrumento ka na ng Diyos. Hindi ka na pwedeng gamitin pa sa ibang mga maling bagay. Ikaw na ay gagamitin para sa kabanalan ng Diyos. Ikaw na ay gagamitin bilang kasangkapan ng Diyos. Bilang kagamitan ng Diyos na gagamitin niya para sa kanyang misyon. Pangalawa po, approach God with utmost respect. Kung yung cherubim, pag nakita mo, ikamamatay mo. How much more yung Diyos? Yun, mga cherubim, entourage lang ng Diyos yun eh. Kaya po pag lumalapit tayo sa Diyos, with utmost respect, with fear and trembling. Yan po sinasabi ng Biblia. Yung merong banal na pagkatakot sa Diyos. Na yung Diyos, hindi yan yung simpleng, kala mo mga pwede mong i-approach lang basta-basta. He is holy. Kasindak-sindak at kagilagilalas ang humarap sa Diyos nang ikaw ay merong pride sa sarili, may pagmamataas. So, let's approach God with utmost respect. Kung yung tao ginagalang natin mataas na tao yung ginagalang natin ng mataas yung pagtingin, how much more sa ating Diyos? Ibinibigay natin yung utmost respect, pinakamataas na paggalang at pagrespeto, maging ngayon sa ating pananalangin ngayon. Maging sa pagde-devotion natin na ito, we are approaching God and we have to approach Him with utmost respect. And number 3 po, let's soak in God's presence. Napakasarap isipin na bagamat tayong mga makasalanan, dahil sa Panginoong Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo na naghugas sa ating mga kasalanan, pwede na tayong lumapit sa Diyos. Why not magbabad tayo sa presensya ng ating Panginoon? Pagkagising pa lang sa umaga, nakababad na tayo sa presensya ng Diyos, nananalangin na, Lord, thank you. Wala nang mga cherubim na humaharang sa akin para makabalik sa inyong presensya. Andiyan na yung dugo ng Panginoong Jesucristo. Meron na akong, kumbaga, pinaka-pasaporte mo. Dadaan ka sa immigration ng mga cherubim. At yung mga cherubim, dahil nakita nila ang dugo ng Panginoong Jesucristo naghugas sa atin, lahat sila nakasaludo. Ito, anak to ng Diyos. Papasukin yan sa presensya ng Diyos. Sipin niyo po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo na yan. Now, para po sa ating discussion, can you recall a moment when you truly felt the weight of God's holiness? How should we approach a holy God? Samahan niyo po ako sa panalangin. Holy God, you are holy, righteous and full of glory. Help me to live a life that is set apart for you. Make me an instrument for your own use only. Keep my heart focused on your holy presence. Teach me to approach you with deep reverence and awe, knowing that you are a consuming fire.
Let me not take your holiness lightly, but instead be transformed by it. Fill me with a desire to soak in your presence, to know you more, and to just enjoy being with you. Thank you for the blood of Christ that allows me, a sinner, to draw near your holy presence. I praise you and honor you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin, si Sir Gerald, para po sa ating devotion na ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. And happy birthday po kay Pastor Mike Salazar. Nakikiselebrate kami sa iyong birthday. Kung meron po ay natutunan sa devotion natin na ito, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you all.